faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid at sa gabing ito pag-aaralan po natin ang Apokalipsis 2, versikulo 12 hanggang 17. At narito po ang liham o mensahe ng Panginoong Hesus sa iglesia sa Pergamo. At nasasabi dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo, ito ang pinapasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Nalalaman ko kung saan ka nakatira, sa lugar na pinaghaharian ni Satanas. Ngunit nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinatalikuran o hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin. Kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo, sa bayang tinitirhan ni Satanas. Subalit may hinanakit ako sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nikolaita. Kaya magsisi na kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Nakikita natin dito mga kapatid, ang mensahe ng Panginoong Hesus sa iglesia ng Pergamo ay isang mensahe na para sa ating kapanahunan sapagkat ang aklat ng Apokalipsis ay sinabi niya kay Juan na kanyang ibinagbibigay alam sa lahat ng mananampalataya. Ito yung mga mangyayari sa mga huling araw. Kaya nga, ang kanyang mensahe sa Pergamo ay mensahe sa ating kapanahunan din. Itong unang pansinin natin, ang Pergamo ay binigay sa Roma ng pinakahuling hari niya nung araw dahil namatay yung hari nang walang anak. Dahil wala siyang eredero, nilagay niya sa kanyang last will and testament na mapupunta sa emperatura ng Roma. At tunay nga na ipamana sa Roma ang Pergamo at ginawa ng Roma ang Pergamo na isa sa pinakasentro ng kanilang pamamahala, ng kanilang pamahalaan sa lugar ng Asia Minor. At ang Asia Minor ay walang iba kundi ang pangkasalukuyan na Turkey. Yung bansa ng Turkey ngayon, yun ang nung araw Asia Minor. Kaya nga ang 7 mga churches na sinulatan ng Panginoong Hesus ay nandyan nakalagay sa teritoryo ng Turkey. Kaya nga dito mga kapatid, ang Pergamo ay sentro ng kapangyarihan at hindi lamang kapangyarihang pisikal. Alam natin, ito rin ay ginawang sentro ng kapangyarihan ng kaaway. Kaya nga ito ang pinaglagyan ng trono ng Diablo, sabi sa Biblia. Sa katunayan, sa Pergamo, sa disenyo ng Pergamo, meron siyang Acropolis. Sa mga hindi nakakaalam kung anong Acropolis, ito pong Acropolis ay unang nakita sa Athens, sa Greece. Ang Athens ay isa sa pinakabantog ng mga syudad ng Greece na kung saan meron silang bundok na tinayuan nila ng maraming mga templo. Andyan ang templo ni Zeus, ang pinakahari o pinuno ng mga Diyos-Diyosan ng
Grego. Andyan ang mga templo ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan, si Apollos, si Athena, si Diana, si Dionysius, no? At sari-sari ang mga Diyos-Diyosan dyan. At dito sa Pergamo, meron silang kamukhang-kamukha ng Acropolis. Meron silang sarili nilang Acropolis. Isang bundok na nilagyan nila ng napakaraming mga templo. At may mga altar at nandun yung pinaka-sentro, pinaka-bantog o tanyag na altar, yung altar kay Zeus. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, nandyan ang trono ng Diablo ni Satanas sa Pergamo. At makikita natin mga kapatid, talagang ito ay sinasamba, naging tourist spot ang Pergamo ng mga deboto ng napakaraming mga Diyos-Diyosan, talamak na talamak ang mga Diyos-Diyosan, napakaraming rebulto, andito napakagaganda ng mga carving nila, talagang pinag-ukulan nila ng kayamanan at panahon para i-perfect yung kanilang mga pagsamba ng kanilang Diyos-Diyosan. Kaya nga, yun ang kapanahunan nila noon. Yun ang sitwasyon ng Pergamo. Yung mga mananampalataya sa Pergamo, sa paligid nila maraming mga Diyos-Diyosan. Sa paligid nila maraming kasamaan, may immoralidad. Andun din yung doktrina ng mga Nicolaitans, yun yung mga ayaw magpasakop sa mga tamang aral, tamang kautusan. Gusto nila malayang-malaya sila sa kanilang mga layaw. Ayaw nilang ginagabayan sila ng mga patakarang moral at maayos at makadiyos sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, dito sa sitwasyong ito, makikita natin sa ating panahon, para tayo nasa Pergamo rin. Bakit? Napakaraming mga reliyon. Napakaraming mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. At yung Diyos-Diyosan, hindi lamang yung mga rebulto. Minsan yung ating career, yung ating trabaho, yung ating mga pinapangarap, nagiging Diyos-Diyosan ang buhay natin. Inaagaw ang atensyon natin mula sa tunay na Diyos, mula sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At ang malupit pa dyan, katulad ni Balaam, na isang propeta na naging bulaang propeta, at nakisali sa kasamaan nila Balak. Si Balak nung panahon nila Moises, yung hari ng Moab. At ang ginawa niya, gusto niyang suhulan si Balaam, sinuhulan niya ng limpak-limpak na ginto para sumpain ang Israel. Nung hindi masumpa ni Balaam, kasi nga nakikita niya pinipigilan siya ng Diyos, ang ginawa ni Balaam, pinayuhan si Balak. O gusto mo makuha yung gusto mo, yung nais mo, ito gawin mo. Akitin mo yung mga Israelita. Akitin mo sila para mahumaling sila sa inyong mga pamamaraan, sa inyong mga pamumuhay, sa inyong mga layaw, sa immoralidad, sa ganda ng inyong mga dilag. Para bang akitin nyo sila na makipag-asawa sa inyong mga kababaihan, sa inyong lahi. Mag-isang lahi kayo. Mga kapatid, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga anak, makikiisa lang sa kanyang mga anak din. Hindi pa pwedeng, ikaw ay anak ng Diyos, pipili ka ng nasaan ka ng kaaway para makiisang dibdib ka. Susumpain ka. At magkakaroon ka lang ng buhay na napakamiserable. Kaya nga nagalit ang Panginoong Hesus at sabi niya, ano ba yung ginagawa ng mga iba sa inyo? Nakikinig sa turo ni Balaam. Ano yun? Nakikihalubilo. Nakikisawsaw sa mga pamamaraan, sa patakaran, sa buhay ng daigdig ng sanglibutan. Nakikikain, kumakain sa mga hinandog sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, nakikiparticipate ka sa idolatry. And then, nakikiapid. Immoralidad.
Usong-uso ngayon, panahon natin, di ba? Free sex, fornication. Napakadali sa mga tao gumawa ng immoralidad. Kaya nga nag-warn ng Panginoon. Yung Nicolaitans, yung doctrine ng mga Nicolaita, yun yung mga tumatalikod sa maayos na aral, tumatalikod sa mga matuwid na patakaran, makadiyos na aral, at gusto nila yung sariling layaw lang nila ang sinusunod. Ayon sa mga kasaysayan, yun ang gawain ng mga Nicolaitans. Masyado silang liberal. Ayaw nilang magpailalim, ayaw nilang magpasakop sa otoridad, lalong-lalo na otoridad ng Diyos. Lalong tinatalikuran nila ang mga aral ng Biblia. Kaya nga may warning ang Panginoong Yesus. Sabi niya, meron akong tabak na doble ang talim sa aking bibig. Alam niyo kung ano yan, mga kapatid? Sa Hebreo 4:12, sinabi ng Panginoong Yesus na ang kanyang salita ay parang tabak na doble ang talim na tumatago sa kaibuturan ng ating buhay, ng ating pagkatao, hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Kaya nga, talagang ang salita ng Diyos, ang tabak na doble ang talim. Yes, ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa ating kaligtasan sapagkat sinabi sa Biblia, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos tayo nagkakaroon, namumulatan tayo, nagkakaroon tayo ng pag-unawa ng buhay na walang hanggan na ating niyayakap sa ating ikaliligtas, sa ating kaligtasan. Yan ang salita ng Diyos. Siya ang daan para yakapin natin ang kaligtasan ng Panginoong Yesus. Ngunit kapag ito'y tinalikuran natin, kapag ito'y sinuway natin, kapag ito'y winawalang bahala natin, babalik sa atin yan bilang tabak na doble ang talim, na siyang maghahatol sa atin, maghuhusga sa atin. At sabi nga, tayo ay pwedeng puksain patungo sa walang hanggang kamatayan, patungo sa hatol ng impyerno. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga manatili tayong tapat sa ating pananampalataya at pag-ibig sa Panginoong Yesus. At sabi niya, kung ako'y iniibig nyo, kung ako'y mahal nyo talaga, sundin nyo ang aking mga utos. Asan ang utos ng Panginoong Yesus? Walang iba kundi nasa Biblia. Lahat ng kung sino man magturo ng kung ano-ano dyan, ang batayan natin lagi ang Biblia. Sa Biblia tayo kukonsulta. Tama ba ang sinasabi nila? Tama ba ang kanilang tinuturo? Biblia lamang ang ating panghuling batayan. Kaya nga, yan ang naging battle cry ng Reformation, Sola Scriptura. Panatilihin natin na dalisay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng katapatan sa Biblia. Ang salita lamang ng Diyos ang ating susundin. Kapag ginawa natin yan, mapapalugod natin ang puso ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo ay maging tapat sa Panginoon. Sundin natin siya, ating pahalagahan ang mga aral na tinuro niya sa iglesia ng Pergamo. Tayo po'y manalangin. Amang sumasalangit, kami po'y nagpapasalamat sa inyo, sa inyong katapatan at pag-ibig sa amin. Sana po, Ama, talagang matutunan namin ang kahalagahan ng pagtalikod sa mga maling aral, sa mga maling doktrina. Turuan nyo kami, yakapin ang katotohanan ng inyong salita. At sana po, Panginoon, talagang gawin nyo kaming matibay laban sa mga maling aral, ang doktrina o ang turo ni Balaam, maging ang mga turo ng mga Nicolaita, at marami pang mga turo na bulaan, Panginoon, sa mundo na kumakalat. Gawin nyo kaming
matapat sa inyo at talagang matalas ang pag-unawa at pagtalastas namin upang makidatis kaagad namin ito'y mali at kinakailangan naming manatili sa katapatan ng inyong salita. Sana po, Panginoon, gawin niyo kaming matapat na mga tagasunod, handang ibigay ang aming sarili sa paglilingkod sa inyo. At sana po, Panginoon, talagang pag kayo'y dumating na, masumpungan niyo kami tapat at masunurin sa inyo sa lahat ng oras upang kayo'y maluwalhati at madakila sa pamamagitan ng aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon. Nagpapasalamat sa inyo sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.